mag-i-install tayo ng PV. Update lang sa ini-install natin na 6,000 watts. Ito, nag-i-install pa tayo ng PV. Ito yung railings natin, connected na, install na, and then yung L-put, yung puting natin, ayan. Ito yung mid clamp para dito sa ating railing. Dito yung mga kasama natin, si Pitts and then si Neil. At nag-install si Neil ng ng mid clamp. Ito po yung ating mid clamp. Ito si Pete, install ng mid clamp. Yung railings po natin, ito po yung L-type. And then ang kanyang end clamp ay maliliit compared doon sa unstrut na railing. Ayan yung kanyang mid clamp. Ngayon yung isa, install pa natin dito. Ha? Dito, itapat mo dito. Ano dyan? Tama ba yan? Ito. Sa positive. Ha? Okay, connected na yung 2 pieces na PV natin na JA solar doon sa kabilang side nung isang inverter pa natin na 6,000 watts. Ito, install natin dito. Then ito pa. Install tayo ng railings. Yung railings natin yung unstrut. Yung ginamit natin dito, ito, L-type. And then ito yung strap. Okay, connected na yung mga ATS natin. And then ito ay pa-function na to isa, running na to. And then ito ay connected na yung ating battery cable. And then connected na yung PV cable. And then itong isang ating battery cable, yung positive is connected na. Yung negative ay ongoing. I-install pa natin. Then itong ATS. Itong ATS, yung sa bottom, yung ilalim, ito yung load side natin. Ito yung backup. And then ito yung grid. Grid, backup, and then load side. And then yung ating supply para sa relay, yung AR, yung white is connected dito sa AR, source AR. And then yung AN connected dito sa source AN. Ito yung ating RN. And then ganun din, same din dito sa kabila. Ito yung isang 6,000 watts natin. And then ito pa yung isa. Di pa natin switch on yung kanyang mga DC circuit breaker and then yung AC circuit breaker. Ito si Sir Neil natin, kasama natin. Si Sir Neil. And then si Sir Pitts andun. Ang installation ng solar setup natin finish na. At ito ay charging. And then itong isa ay finish na rin and working. Ayan po, malaki yung load niya at running yung cooling fan. At full charge yung kanyang mga battery.
Then ito ay charging. Ayan, sige, huwag mo. Nakulimlim. Good na yung ating solar inverter. Ayan. Ngayon ang gagawin natin dito ay mag-install tayo ng internet. Install tayo ng router para sa internet. And then magkakabit tayo ng Cat 6. Ito yung ating i-install. RJ45. RJ45 natin. Bit, nandyan yung kulay blue. Cutter. Okay. T 568B. Color code. White orange. Orange. White green. Marking Blue. Inabot, ito eh. sabit natin. Lagyan mo discount. Okay, white blue. Green. White brown. Then brown. Ito yung color coding natin. Para sa internet natin. Lalagay tayo na internet dito. Ito sa. Ito. Dito lang pala. Ayan. White orange, orange, white green blue, white blue green, white brown, then brown. Dikit mo sa ngayon. Parang siya luminit. Okay, ito yung RJ45 natin. Kaya saan yung lapis natin? Okay, Ha? T568B. White orange, orange, white green blue, white blue green, white brown, brown. Okay, si Sir. Ito si Sir Jelly. Si Sir Jerry. Jel, ayan ang may-ari nung ano natin. Solar setup, Sir. Approve ang ano natin. Ito na. At running na lahat. Running na yung dalawang ano natin. Ito yung si Pete, nasa butas. Okay, city. City. Yung city natin, 1 and 2. Connection dito.
black white. At doon sa parameter, naka-reverse. Pag forward, yung white nasa 1, then yung black nasa 2. And yung BMS natin, ito yung communication cable natin. Connected dito sa ating battery na Dynes na 51.2 volts, 100 ampere hour. Connected dito sa in. Yung BMS connected dito sa in, sa CAN. Ang wire is WL0C0001318. And then yung out sa 485 connected dito sa in ng CAN. Ang gamit na wire etong DTX 00 04001-148. And then same din doon sa kabila. Yung ating backup, backup connected dito sa AC circuit breaker ng backup. And then may nakaparallel na SPD, yung surge protective device, lightning arrestor. And then ground, line 1, line 2 or line neutral. Line 1 neutral ng grid side natin, connected dito sa line in, line 1, line 2, and then connected yung ating SPD, line neutral or line 1, line 2. Same din dito, line 1, line 2, DC circuit breaker natin, first string, second string, and then nakaparallel yung DC SPD. And then yung output ng DC circuit breaker natin, dito, from dito sa DC circuit breaker, dito going dito sa PB input. Ayan. First string, second string. Okay, yung ground, ito yung ground natin. Yung ground, ito kasama dito sa SPD, and then dito sa SPD ng DC, and then AC. Same lang din dito. Yung ATS natin, yung sa top, connected yung grid. And then yung sa top, connected sa grid. Sa load side ng meter ng grid natin. Ito, yung grid side, connected dito sa top. Okay, ulitin ko. Yung grid side ng solar inverter natin, connected dito sa top ng ATS. And then yung top na ATS, connected dito yung grid para ma-load side ng meter. And then yung middle, connected dito sa backup. Yung bottom, yung sa ilalim ng ATS natin, ito yung load side. Yung bottom, ilalim ng ATS, connected sa load side. Yan yung papasok sa AC circuit breaker natin sa main. Sa main ng AC circuit breaker ng loads. Alin? Hindi, ground out, pinagduktong lang dito, tsaka dito. Okay na, connected na. At i-close na natin. Same lang din dito sa kabila. Nagpa-install si sir ng router para sa wifi ng ating hybrid solar inverter na Solis. And then ito yung install natin na Cat 6. And then nilagyan natin ng RJ45. Okay, yung ating battery is connected dito. Positive, negative. Positive, negative connected dito. Positive, negative. Okay. Yung line load or load. Ito, may label na load. Naka-indicate na load. Connected dito sa positive. Yung positive natin, yung negative connected sa negative. Etong battery natin na dalawa is nakaparallel dito sa isa. Ang setup nito magkahiwalay, 2 metro. 2 inverter, 2 metro. Okay, ito yung ginawa natin Cat 6. I-install natin dito sa router.
Yun. Para Ayun, may power na yung ating router.